Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan matapos sa muling matanggap ang talo at matambakan ng Cleveland Cavaliers. Sinabi nga ni Stephen Curry na very mid o average nga daw ang kanilang team ngayon. And to be honest ay masyadong mabait na nga si Curry sa pagsabi niya na average team ang Warriors ngayon. Dahil kung pagbabasehan natin ang last month and more, ang Warriors ay nasa linyada ng Washington Wizards, Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans at Toronto Raptors bilang ang mga worst team sa NBA. Mahigit isang buwan na nga silang nasa dulo ng liga pagdating sa field goal percentage. Sa last 18 games sila ay may record lang din nga sila na 4 wins and 14 losses. Obviously, Curry needs to be better. Sa last 10 days ay meron silang 6 games. May 3 games nga na nagtala si Curry ng average of 30.3 points and 7.4 assists per game. Subalit sa other 3 games ay may average lang din siya na 7.6 points on 17% shooting sa field. So very inconsistent din nga siya the last 10 days mga kaibigan. Subalit hindi lang nga si Curry ang pwedeng sisihin dito. Oo, sa kanya magsisimula bilang ang 2-time MVP at leader ng team na ito. Subalit si Buddy Hield ay 2 points kahapon at ganun lang din nga mga kaibigan si Draymond Green. Si Schroeder ay hirap pa din nga na mag-adjust at tangi si Kuminga naglalaro ngayon ng solid sa kanila individually. Subalit si Steve Kerr nga tinititigan ng maigi dito ng mga fans dahil ang field goal percentage nila ay sobrang baba. Ibig sabihin ay hindi sila makapag-generate ng quality looks. Mga NBA player nga ito. Kapag napalibre mo sila, most likely ay papasok ang kanilang mga tira at trabaho nga ng coach na ilagay sila sa posisyon upang makakuha ng disenteng tira. At so far ay bigo nga si Steve Kerr na magawa ito. Halos hindi nga nalalayo ang key players ng championship team ng Warriors noong 2022 sa ngayon. Kung iisipin ay mas nag-improve pa nga sila Kuminga at Moody. Subalit ngayon ay hirap na nga sila makapasok sa top 10 ng West. Sa palagay nyo ba ay si Steve Kerr ang problema ng Warriors? Habang ang Phoenix Suns naman mga kaibigan ay tuloy pa din nga ang hindi magandang takbo sa season na ito. Muli nilang natanggap ang talo kanina laban sa Memphis Grizzlies na walang Ja Morant sa score na 117-112. 38 points, 10 rebounds si Jaren Jackson Jr., 31 points, 5 rebounds and 7 assists si Desmond Bane at 17 points and 7 rebounds si Luke Kennard. Sa Suns naman ay 29 points, 10 rebounds, 6 assists and 2 blocks si Kevin Durant. 21 points si Tyus Jones at 16 points and 9 assists si Devin Booker, ngunit 4 of 20 lang nga siya mga kaibigan sa field. Ito na mga kaibigan ang ika-6 na talo ng Phoenix Suns sa huling 7 laro nila at nasa labas na nga sila ng top 10 ng West. Tila ba isa din silang team na gagawa ng mga galaw sa trade deadline. Sila din na may pinakamataas sa sahod ng mga binabayaran ngayon, so definitely not a good record para sa kanila. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?